Dok, meron ho kaming 400. Kung maaari ho sana, doktor, yung kakulangan bukas na ng umaga. Naku hindi po pwede. Hindi tayo pwede magtawaran dito. Hospital ito hindi palengke. Tanggapin lang po ito. Baka kung ano pang mangyari sa kapatid ko. Akong pakialam. Kung hindi nyo kayang ibigay ng buo ang deposito, ilabas nyo ang pasyente at dalhin nyo sa ibang ospital. Huwag naman ganyan ang pananalita, doktor. Meron na nga nahihirapan dyan Nangahamak pa kayo rito. Hindi ba kayo nakakaintindi? May patakaran kami sa ospital na ito. Walang deposito, walang serbisyo! Ilang deposito ang gusto mo? Alam mo ba ang ginawa mo, Sargento? Bukod sa nilapastangan mo si Dr. Quirós, natakot ang mga tao, pati mga empleyado sa ospital nag-panic. Anong sasabihin ng publiko sa pulis? Na tayo'y abusado? Na humihingi tayo ng pabor ng persahan at binabaliwala natin ang alituntunin ng isang private institution? Sir, kaya... Please, Sergeant. Huwag ka na magpaliwanag. Hayaan natin yan. Gusto lang kitang palalahanan na ibang probinsya at ibang Manila. Kaya, kailangan, iba rin natin maging kilos. Mabuti na lahat, hindi nagdemanda si Dr. Quirós. Dahil hindi biro yung kasong yan. Come in. Sir, ito na ho yung report ng General Investigation. Pinadala sa akin ni Captain Nison. That's all, Guerrero. Sarge. Sarge, huwag mo masyadong titibin yun. Talagang ganun lang si Major. Siya nga pala, Sarge. Pwede ba sa susunod, turuan mo naman akong bumaril sa lata? Judge, Sargento. At kung mayroong kailangan sa akin, huwag kang magatubili lumapit. Oo. Sino pala sa akin? Sa araw magkita tayo at nang magkabalitaan naman tayo tungkol sa atin. Paano, Judge? Tutuloy na ako. Sige.